Ikay, may buntag. So, muna ako ang nahuman rin kayo. Okay. Muna sa una kayo, awa sa una kayo, muna sa una kayo. Okay, betul kayo. Muna yung gate kayo. Okay. Hindi nyo makakiri kayo. Tumba goy. Wala pa na flooring goy, wala pa na mabusi goy. Okay. Oh na goy, pilo block na goy ha. Oh. Okay, so ito na ating materialis para sa itatayo na garahe. So dito natin itatayo yung garahe. Bali tatlong poste. Ibaon lang, walang base. So ito na. Bali papantayan lang yung lupa. Tapos lagyan ng flooring kasi doon na bubuksan. Diyan na dadaan yung sasakyan. So pisahan ko na yung pagbungkal. Ito na yung sukat niya. So ito yung bali yung itong butas na to. Ito yung para sa poste. Tatlo. Kitna, tsaka dulo. Bali dito, galing dito, papunta doon, isang buong parlina. Si Parlins. Bali, pumasok ako dito sa Parlins ng 60 cm. Para dito yung poste. Ganon din sa dulo. Kaya yung para sa roofing niya, isang buong parlina. So, walang bawas. Dito. Okay. So, tapos dito naman sa kanyang poste, dito, hatiin ko na lang to para sa gitna, para magiging tatlong poste siya. Right. So, okay, good morning. So ngayon mag-prepare muna ako sa footings. So ito yung aking so sinita ko ngayon yung wheeling machine at yung sa extension. So yan yung tubo na number 4. So 6 meters yan, hinati ko lang. Ginawa ko on 3 meters. So ngayon magpuputol muna ako ng kabilya o deform bar. Ito. Yan. So umpisahan ko na. Let's go. Right. So sakto lang yung butas. So sukat tayo ng 50 cm. Okay, so ito na ating naputol na 50 cm. Bali 8 piraso. Tapos merong spacer. So diyan natin ikabit yan mamaya. Spacer yan. Para yung ating GF pipe hindi siya madaling kainin ng kalawang. Hindi siya direkta sa lupa. So may buhos siya. So yung ating pipe na number 4. So yan. So ikabit na natin yung ating footings na number 12 na deform bar. So yan, so sukatin para magpantay siya. O yan, tapos na. So yan yung apat. So yung spacer natin, so yan, yung maiksi, dyan natin kapit yan. Dyan. So apat na lang yung kulang. Okay. Okay, so ito na yung ating footings. Ayan. So na ulit din natin yan. At yun sa kabila na naman, ayan. So may idagdag pa tayo dyan. Yan, yung parang stiffener siya. Kabilya pa rin. Yan. Katulad din yung sa kabila. Lahat yan. Yan. Sa bali, isang puting yan. Isang length na kabilya yan. So, na-weld ko na yan. Tapos dyan sa, yan sinasabi ko kanina. Na may spacer siya. May buhos dyan. Tapos yung dito sa baba, yan yung, lupa. Yan. Yung baon natin hanggang dyan. Hanggang 90. Hanggang 90 yung baon kasi 90 yung butas natin. 90 cm. So ngayon, yan, ikabit na natin yung ating sobra na kabilya. Yan, para sa stiffener niya. Para isang buong lane talaga, isang lane sa isang footings, isang poste. So yan, tapos na. Nalagyan natin, apat yan na kabilya, yung stiffener. Suporta yan para dagdag tibay yan sa ating poste. O yan, okay.
Okay, so ito na yung ating na-fabricate na steel truss. O yan. So, ito yung shed type. So, yan. Yan yung pangatlong ginawa ko. Yan, ito. Yung isa, ginawa kong pattern. Tapos yung una na gawa, nandun. Yun na. So, ngayon, ito, itatayo ko muna itong poste na to. Para titigas siya. Saka muna ako magpatuloy doon sa steel truss. Tapos magpintura muna ako doon sa yung parlina na yan. Pinturahan ko muna ng red lead. Okay. So, umpisahan ko na. So, hindi tayo nakapag-video sa paggawa nito. Kasi umulan kahapon. Dito lang ako sa malalim. Yan. So, yan yung ating finished product. So, ano yung nagawa mo rito? Ano problema? Tingnan mo, namumula ka na. Kaya siguro nagustuhan ka nila. Alright, so ngayon, natayo na natin yung ating poste kapon. So may buhos na yan, tumigas na yan. Pero dagdagan pa natin yan ng isa pang buhos para titibay siya bago natin ikabit itong ating steel truss. Yan, yung nasa baba. Tapos yung poste naman natin, may ano yan, may buhos yan, may simento na laman yan para lalong titibay yan. Alright, so ngayon, yung ating buhos na yan, yan yung pangalawa para titibay siya bago natin ikabit itong ating steel truss. So, gawin nating lugaw yan para yan ang ibuhos natin. So, ngayon yan, may tubig na. So, may lugaw na. So, ibuhos natin yan sa poste. Yan. Tapos meron tayong tagahakot ng tubig. Wala kasing helper. So, kulang sa budget. Kaya yan. O, tsaga-tsaga lang. So, ngayon, para titigas yung poste natin, tirahin natin yan. Alright! Yan o. Lagay o. Yan. Luto kayo. Luto sa siminto. Kamu to gabi ini ay. Hindi. Pukod na. Umibigit ng ubos. Lagi dito. Anay gamay dere. Oh, may palabi, balik gamay. Na. We, ubos yung tasi. Okay. So, natapos nating lagyan. Yan. So, ito yung shed type na garage. Yan o. Yung dito, naka-eskwala to. Dito. Eskwalado to dito. Hanggang doon. Tapos, yung sa gitna, pwede na hindi i-level kasi may tangsi na. Yan o. So, dito, yung importante dito, naka-eskwala. Eskwalado talaga papunta doon. Tapos dito sa gitna, hindi ka na mahirapan dito. Kasi may tangsi siya. Yan o. So kung tatama siya sa tangsi, yun na yung angle niya. Papunta doon. So level itong tatlo. So yan o. Nakalapat yung ating parlina o. Yan. So ito, ilalagay ko na ito. Ito, lagyan pa natin ng ring ito. Para sa support. Doon sa poste niya, nakayakap. At dito naman sa ating tubo, ito yung saan kakapit yung ating parlina. So,
nandun sa taas yung angle bar. Yan, so may angle bar dyan. Yan, para doon natin i-welding yung parlina. Hindi siya direkta ma-welding doon sa pipe. Okay. So yan. Yan yung ating garahe yan. Garage na shed type. Ang purpose ko dito, kasi mahirapan ako doon. So diyan ako magbutas para sa gate. Yan, kasi hindi ako makadiretso doon. Hindi ako maka-backing. Kaya pasok sa sasakyan dito. Dito na sa loob mag-backing na lang. Kasi maliit na yung kalsada dyan sa loob. Parang tricycle lang yung magkapasok. So dito, ito walang poste para makapag-maniobra tayo dito. Alright. So ito na yung ating finished product mga guy, mga boss. Yan. Ikot. Yan, ito na. So tapos tayo sa porta. Pati doon sa baba. Yan. Bali, ipapulog na lang. Yan, so ipapulog ko na lang. Para bukas maglagay na ako ng para sa roofing. Yan, so ngayon, tapos na natin i-full weld, tapos pinturahan. So, sunod yan, roofing na. Okay. So, magandang araw. So, ito na yung ating seat type na garage. Yan, so meron tayong tangsi. Bali, nampasahan ko nito kanina. Mga alas 6. Yan. Para alayin siya. Isang linya lang paglalagyan ng tangsi. Para doon sa kabila. Pag alayin dito, alayin na doon. So ito na. Bali, kulang ko na lang is 5 sheet. Okay, so umpisahan mo sa taas. Beras kalami. So may nagawa na ako dito. Yan. Naputol ko na. So para diretso siya, gamit tayo ng pitik. Right? So ito yung ating pitik. DIY pitik ni Tata. So yan na yung ating finished product. Pag-install na lang. So dito sa gitna, yan o. Yung dulo niya, may ano siya, hindi siya nakadiretso yung pagkaputol. Para dito tayo maglagay ng elbow. Pati doon sa kabila, meron ding clean out. Tapos dito sa gitna, sa pinagdugtungan, dapat hindi mo i-diretso putol. Yan, so may matira. Yung sa kabila, yung ito, meron din yan o, may natira pa. Just dito sa kabila din, meron din oh. Para yung buong round niya makadikit, malagyan siya ng solvent. Yan, PVC solvent. Tapos ito, pag atuyo nito, dito na tayo magputol. Diretso na natin yan. Yan. Alright, yan oh. Tuwid na tuwid yan. Yan. Tuwid yan. Yan, so yan ang ating cutter or sandayong. So, meron siyang support. Yan. Round bar, deform bar. Yan. Yan.
So, hindi natin napakita yung pag-install kasi nahirapan ako kapon. Yan, nahirapan ako mag-video. Yan. So, dito babagsak yung ulan. So, may elbow pa tayo pa dito. Dito sa labas. Pero hindi ko pa nilagyan kasi bubuhos pa dito para sa flooring. Oh, poste na nga to ko, dire way poste dire yo. Nasa gate ko yo. Okay. So, tanawa ko ya, ato ipakita ko. Oh. Sige ko. Kanang gate alo yo goy. Luti na da ko ya. Ana tagi da ko. So karon ko sa kinan, di na minitan ko. Di na sumuonan. Okay ko, bunal ko. Yan, so ito yung ating gate na nagawa. So pag-fabricate ko nito, ano lang, umabot ito ng halos 2 weeks. Kasi yung paggawa ko dito, hindi araw-araw. Kasi busy ako sa pag-fishing. Yan, so yan yung ating pillow block. So wala tayong video sa paggawa nito. Yan, so ipapakita ko na lang dito. Okay. So dito naman sa flooring, so nagpapatulong lang ako ng mason. Kasi, yan sobrang lawak sa pagbuhos.